Okay, sa puntong ito, Dayan, puntahan naman natin ang ating segment para sa fish options with B4 Director Aziz Perez. Good morning mga boss! Andito tayo ngayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa Cooking Master Boss, at talaga namang nakakatuwa dahil ang makakasama natin ngayon at ang magluluto para sa atin ngayong umaga ay ang BFAR National Director lang naman, kaya hindi ko na ipapatagalin pa. Makakasama natin this morning si Attorney Aziz Perez. Good morning, Attorney! Good morning, Carla. Good morning sa ating mga boss. This time, pagluluto natin ang ating mga boss, ano? Kasi kung ang BFAR Director ay boss sa opisina, pagdating sa kusina, dapat boss ka rin. Wow! Okay, so simulan na natin. Ano po ba yung una nating lulutuin? Well, ngayon, magluluto tayo ng tinatawag nating fish inununan. Ito yung Bisayan version ng paksiw. Okay. Ang mga Tagalog kasi pag nagluluto ng paksiw, isda lang yan at saka yung mga pampaasim. Pero sa Bisaya, sinama-sama nila pati yung mga gulay. Kaya mas healthy yata ito. Mas gusto natin ng ganitong luto para pag nagluto tayo ng isang beses, kasama na yung ulam, kasama na yung gulay. Okay. Naku, alam mo actually, sir, no, paborito to ng aking lolo at sigurado mapagluluto ko na ito pag umuwi ako sa amin. Pero ano-ano po ba yung mga ingredients na kakailanganin natin? Well, basic ingredient natin, isda. Kailangan sariwang isda. So, pwedeng tuna, pwedeng galunggong, pwedeng tulingan, no? Okay. Pagkatapos, siyempre, kailangan meron kang medyo pampapait ng konti. Mataas ang nutrient yan, ha? Ito yung ampalaya. And then, of course, yung pampabango, yung sili na mahaba. And then, of course, you have to have your talong. Pero yung talong, kailangan, pagka ginayat mo yan, kailangan lagay mo sa tubig para hindi mag-iitim, ano? Hindi mag-oxidize. So, yun. Then, of course, yung luya, yung sibuyas, at, importante ito, pamintang buo. At syempre, hindi paksiw ang paksiw kung walang suka. Kailangan may suka ka. Suka, and of course, syempre last, yung asin. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagluluto. Syempre, lalagyan natin ng isang mangkok na tubig. Okay. 1 cup of water. Alright. Tapos lalagay na natin yung paminta. Kailangan nandiyan na kagad yung paminta, sabay-sabay. Ganun po ba? Yes, medyo medyo simpleng lutuan to kasi kailangan nandun na lahat. Hindi siya yung matagal. Oo. Tapos lalagyan na natin yung isda. Medyo masyado siyang malalaki, so pwedeng 3 piraso lang kaysa 4, hindi kasi kakasya. Ito yung kakaiba sa Visayas na inununan, meron talagang ampalaya. So halo-halo yung lasa, no? Halain mo lang. Kaya magandang luto ito, simple kasi. Kahit na hindi ka masyadong mahusay na cook, di ba? Tsaka kung nagmamadali ka din, no? Yes. Isang isang lagayan lang lahat. Then, of course, talagay mo na yung Asin. Okay, asin. Lagyan mo ng asin. And then, lagyan mo ng Soup. Of course, yung pag wala ito, hindi ito paksiw, ha? Tama. Kailangan paksiw. Ayan, suka. Ayan, alright. Pag kumukulo na, saka natin tatakpan, tsaka low fire. And then, hihinaan natin ng konti yung apoy. Okay. Parang iniinin. There. Then we have to wait for 15 minutes. Mukhang medyo pwede nang maluto, ha? Malapit na maluto. Okay. So, ito yon yung basic. Meron na tayong fish inununan na actually paksiw na maraming gulay. Ayan, okay. Ayan, ang bango-bango na. Naku, hindi na ako makahintay na tikman tong fish inununan ni Director. Pero, Direk, gusto ko munang pag-usapan o tanungin na bakit po ba malalaking isda yung ginamit natin? Tulingan. Yeah. Kasi usually maliliit talaga yung ginagamit pag tulingan eh. Well, ganito yan. Dapat talaga ang gagamitin natin na isda ay yung isda lang na tama ang size. Kasi pag kinuha natin yung maliliit, alam mo mangyayari? What will happen is wala nang lalaking isda. No? So, kailangan maging malinaw din sa mga kababayan natin na in our show, we are only using yung mga isda na tama ang laki, tama ang size, tama ang pagkakuha kasi that's the way to move forward, no? Ayan, okay. Oh, thank you. Alright. Tapos, paano po kung kunyari walang tulingan na available? Ano pa po ba yung alternative na isda? Okay, tama. Magandang tanong. Actually, sa fish inununan, lahat ng isdang pinapaksiw natin, pwede rin natin gawing inununan. So, kung pinapaksiw natin, halimbawa, galunggong, pwede rin yan.
Di ba? Pwede rin yung ibang mga isda. Ang importante, the idea is, yung ginagamit nating paksiw, no? Simpleng paksiw, talagyan lang natin itong additional ingredients. Yan, ito na luto na ang ating fish inununan. At sabi ko nga, it's tikiman time, our favorite part. Nako. Ito, pwede na natin tikman tong niluto natin na fish inununan. First, siyempre yung fish, no? Hindi ba naman po pwedeng buo eh. Part-part lang talaga yan. Tapos lagyan natin ng konting, of course, yung vegetables. Kailangan kasama siya. And then, of course, yung ating konting patis. Alright? So, you try it. Vinegar, yan. Okay, so titikman ko na. Ikaw din po, samahan niyo po akong kumain. Ako rin. Asim! Naku, perfect to pag may kasamang kanin. Oo. At talagang kakaiba kasi meron po tayong gulay na kasama sa ating fish inununan. Ano po? Ayan. Siyempre. At saka alam mo, yung mga iba nating kababayan gusto nila medyo maalat ng konti. Okay din yan. Lagyan natin ng konting asukal kung gusto natin. Kasi yung paksiw, iba-iba naman ng pagluluto. Okay? May iba't iba palang klase ng pagluluto nito. Kumbaga mga boss, pwede po kayong mag-experiment. Ayan mga boss, napakasarap talaga ng nilutong fish inununan ni Director Asis Perez. Pero bago tayo magtapos, siguro mensahe po para sa ating mga televiewers. Well, alam mo yung tulingan tsaka yung galunggong, yan yung isa sa pinakamaraming supply na isda sa Pilipinas. At dati, ito yung pagkain ng masa na gusto nating maibalik, no? Gusto nating maibalik na pagkain ng masa. So, mahalagang malaman ng ating mga kababayan na kailangan nating, of course, i-conserve ang ating dagat pag dating kukunin yung mga maliliit na isda. Di ba? Lalo na yung maliliit na tulingan at saka galunggong. Kasi pag ginawa natin yon, mawawalan tayo ng fish inununan. Ayan, ako, next week po mga boss, abangan nyo dahil marami pa po tayong matututunan na luto at tungkol syempre sa mga isda at kung paano natin ito kailangan pangalagaan. Again, kasama po si Director Asis Perez. Ito po ulit si Carlo Paderna para sa Cooking Master Boss.